Morning. Good morning. Kami parang ataas ko dito. Pwede ba ako sa baba? So anyway, salamat sa araw na ito ng ating pag-celebrate ng ating anniversary. Diyan na lang po ako sa baba. Yan. Okay lang po dito? Pakisabi naman sa katabi mo, Happy Anniversary. So, salamat sa Tansa for coming. No, dami niyo at salamat sa inyong pagbibiyahe papunta rito at of course sa pag-render ng inyong special number. So 35 years, no? Hindi ganon kaiksi, no? Nung ating pong anniversary ngayon kasi yun nga 35 taon. At marami sa inyo dito ay hindi pa pinanganak, no? Nakikita ko yung mga kabataan, no, na marahil ay hindi pa kayo sinisilang, nagsimula ang ating gawain dito sa Comlove, no? Salamat sa biyaya ng Panginoon dahil sa ating pong gawain na sinimulan, no, bagamat sa simula, di ba, ay kokonti, mabagal, no, na tayo ay nagpapatuloy, no, para sa paglilingkod natin sa Panginoon. At ang Comlove po ay isang church, no, isang eklesiya na kung saan po tayo ay may pangitain, no, na makapamuhay para sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nagagalak tayo na sa mga taon na mga lumilipas, no, may mga nawawala, may mga kinukuha na ng Panginoon, no, pero may mga nadadagdag, no, may mga dinadala ang Panginoon para po sa ating pagsasama-sama, no, na paglilingkod sa Kanya, no, at pagpapagamit ng ating buhay sa ating po Panginoon. Sa ating sama-samang pagsamba, pagpupuri, no, at pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sabi sa akin ni Kuya Adi, nasa 150 pesos galing. Plus tayo, 152 tayo ngayon, including the children, all the children. So 152. Kaya po, ang goal natin sana ay 200. That's why nakakakita kayo ng mga vacant seat, no? Pero ganun pa man, purihin ang Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon, no? Dahil narito tayo, sama-sama tayo. But you see, siyempre, masaya na tayo, lumalaki rin naman tayo sa bilang, pero marami pa na nangangailangan sa Panginoon. Diba? Marami pa po na gusto natin na madala sa kaharian ng ating Panginoon. So sino ang kanyang gagamitin? Tayo kanyang mga anak, no, na tinubos niya, niligtas niya, pinatawad niya sa ating mga kasalanan, naranasan ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, no, at ngayon ay nagpapagamit tayo para sa kanyang kaharian. At hindi lang para sa sarili natin kung bakit tayo tinubos ng Panginoon, kundi nais ng Panginoon na gamitin din tayo ng Panginoon para sa iba, no, para sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So yun ay layunin natin, no, bilang isang church, no? Kung tayo ay napabilang, no, sa isang church dito sa Comlove, di ba? Ang layunin natin ay hindi lamang po tayo ay sumamba, magpuri sa Panginoon, pero ngunit siyempre pangunahin yon, ngunit magamit ang buhay natin para sa napakarami pa na nangangailangan sa Kanya. Yun po ang isang laman ng puso talaga natin, no, na makapagdala po ng mga kaluluwa pa sa kaharian ng ating Panginoon. At sino gagamitin niya? Tayo po. Gagamitin tayo ng Panginoon sa ating mga kaibigan, una sa ating mahal sa buhay, di ba? Sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, para maipakilala kung sino si Jesus, no, at maranasan din nila ang kaligtasan na naranasan po natin. So meron tayong layunin sa buhay. No? Kaya nga po tayo nagsasama-sama, nagpapalakasan, no, para ang bawat isa sa atin, matupad natin yung mission na binigay ng Lord para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang tema po natin ngayon ay rooted and established in love. Kaya bagamat wala po dito sa harap, pero nandun sa likuran, mamaya pagkain po ninyo, makikita ninyo, no, ako kita-kita ko ngayon. Rooted and established in love, ayun. So, rooted, no? And established. Grabe, no? Rooted, ibig sabihin, ugat, malalim, no? Malalim. Rooted. Established, ibig sabihin po, matatag. No? Pag sinabi natin established, sabihin, malalim ka, matatag ka
sa pag-ibig. So yun ang gusto natin na maranasan sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos. Malalim at matatag sa pag-ibig ng Diyos sa ating po mga buhay. Okay, tingnan po muna natin yung mga talata kung saan ito kinuha. So kung meron po kayong Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Ephesians chapter 3, beginning from verse 14. Ephesians chapter 3, verse 14. So isa rin po sa layunin natin, siyempre ay makapagbasa ng Biblia at gamitin ang Biblia, lumago sa ating buhay spiritual, gamit ang Biblia sa ating mga buhay. Kaya binibigyan din po natin ang pagkakaroon ng ating pong sariling Biblia. Meron ba kayong sariling Biblia? Kaya pakitanong yung mga nasa table po ninyo, meron ka na bang Bible? Parang hindi ata maari ng isang Kristiyano ay walang Biblia kasi sa Biblia po tayo kumakain ng ating buhay spiritual. Kaya dapat meron tayong sariling Biblia, nagbabasa tayo para lumalakas tayo sa ating buhay spiritual. Kaya dapat meron tayong mga sariling Biblia. Kung wala po kayong Bible, pwede po kayong mag-download ng application, di ba? Sa cellphone ninyo. Yung lagi na-encourage natin na basta meron tayong sariling Bible. Pero kung nahihirapan kayo sa cellphone, at siyempre maraming distraction sa Bible, sa cellphone, kung minsan magbubukas ka ng Bible, pero dahil maraming distraction, instead na Bible yung bubuksan mo at babasahin mo, minsan nakakapanood ka ng iba, nakakapakinig ka ng iba, di ba? Nakakabasa ka ng iba. That's why maganda rin po na mayroong hard copy ng Biblia. Marami kami sa bahay, kung ilan lang naman yung wala. May mga naka-stack kami noon ng mga Bible. Ephesians chapter 3 verse 14. Okay, basahin po natin verse 14. For this reason, I kneel before the Father. So si Apostol Pablo po ito. Diba? Sabi niya, sa dahilan dito, ako ay nakaluhod sa ating Ama. Ibig sabihin ito ay isang panalangin. Ito ay isang panalangin ni Apostol Pablo. Verse 15, from whom every family in heaven and on earth derives its name. So tumatawag daw siya sa ating Ama na siyang pinagmumulan ng lahat ng pamilya dito sa daigdig. Sabi ng ating Ama sa langit. Siya yung tinatawagan ni Pablo at siyempre siya rin yung ating tinatawagan. So ito isang panalangin ni Pablo sa tatay natin para sa mga mananampalataya, para sa mga taga-Efeso. Ang Efeso ay isang lugar ng kanilang kapanahunan at ito ay inaalagaan ni Apostol Pablo sa kanilang buhay spiritual, sa kanilang pamumuhay bilang mga mananampalataya. Kaya si Apostol Pablo ay kumakatawan sa ating Ama sa langit para sa kanila. Si Apostol Pablo ang pinakatatay nila sa kanilang buhay spiritual. Kaya si Apostol Pablo ay nananalangin para sa kanila. Siguro ganun din ang ating mga leaders, di ba? Kagaya ko, kagaya ni Mami Che at ang mga leaders. Pinapanalangin natin ang bawat isa. Bilang kami ang mga tagapangunan ninyo, bilang kami ang inyong mga tatay at nanay sa ating buhay spiritual. Okay? So verse 16, anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang panalangin? I pray that out of His glorious riches, grabe mayaman ang tatay natin. Out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit. Through His Spirit, in your inner being. In your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. So medyo pagkakaputol doon sa Bible, medyo tawag natin to medyo alanganin, Kasi pag inaral mo yung panalangin niya, okay? So, ulitin natin yon. Okay, verse 16, kasama yung unang bahagi ng verse 17. Doon siya mapuputol kasi isang pangungusap siya, di ba? So, hindi siya naputol doon sa bilang. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba, may mga bilang yun, may mga verses. Pero kung minsan yung mga verses po, hindi natatapat doon sa tamang putol. Kaya dapat pag nagbabasa ka ng Bible, inuunawa mo yung sinasabi, na sa'yo. Kaya sinusundan mo yon,
Kung hanggang saan nagsimula at hanggang saan natapos. Okay? So sabi dito ni Pablo, pinapanalangin niya yung mga mananampalataya, di ba? At ang kanyang panalangin, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Meron siya panalangin, tapos may resulta na agad. Yun ang kanyang panalangin. Ano yung panalangin niya? Mapalakas kayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu sa inyong buhay panloob, in your inner being. So yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, maranasan daw ng mga mananampalataya sa kanilang panloob na buhay. Di ba yun ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin? Nung hindi pa natin nakikilala si Jesus, wala tayong banal na Espiritu. Pero nung nakilala natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tinanggap din natin ang banal na Espiritu sa buhay natin. Sana nga naka-attend kayo kahapon ng ating homecoming, kasi meron topic tayo doon about the Holy Spirit na maganda na nauunawaan natin, nababalikan, upang sa gayon mas makita natin yung pangangailangan natin sa banal na Espiritu sa ating pamumuhay. So, ang panalangin ni Pablo, lumakas kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa inyo. At ano daw ang resulta? So that Christ may dwell in your hearts through faith. Sa pamamagitan nito, mas maranasan mo ang paghahari ni Kristo sa buhay mo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu ay kumikilos sa buhay mo, tapos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, mas nahahayag si Kristo sa iyong buhay, sa pananampalataya mo sa Kanya. Gusto mong mahayag si Kristo, maranasin si Kristo, at makita si Kristo sa iyo, ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na maranasan mo sa buhay mo. So, kaya ang isang mananampalataya ay mahina, sana wala sa atin noon, kaya ang isang mananampalataya ay naliligaw pa rin ng landas, kaya ang isang mananampalataya ay lumalayo pa rin sa Diyos, kasi hindi niya naranasan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay niya. So once na naranasan mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo, maranasan mo yung kalakasan, mas makikilala mo si Kristo at mas mahayag si Kristo sa buhay mo. So yun yung panalangin ni Pablo. Sana, Lord, Ama sa langit, di ba? Sana ang bawat isang mga mananampalataya sa Efeso, maranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makaranas sila sa kanilang pamumuhay na maranasan nila si Kristo sa buhay nila. So yun yung unang prayer ni Paul. Pangalawa, so yun naputol sa verse 17. And I pray that you, ito na yung tema natin, being rooted and established in love. Okay, given, di ba? Sabi niya, kayo na malalim na at matatag sa pag-ibig. Ibig sabihin, pag nakay Kristo ka, given to. It's not a goal anymore. Kumbaga, hindi mo na ito aabutin. Kasi sabi ni Pablo, I pray that you being rooted and established in love. Kasi naranasan mo na yung pag-ibig ni Kristo, di ba? Nung napatawad ka sa kasalanan mo, nakaranas ka na ng kapatawaran, ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan, naging anak ka ng Diyos, naranasan mo ang banal na Espiritu sa buhay mo, naranasan mo ang pag-ibig ng Ama, di ba? Gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabihin, you are now being rooted and established in love. Every believer is rooted and established in love. Kaya ho tayo naging mananampalataya dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kuminsan hindi lang natin yung nauunawaan, hindi lang natin na-realize. Pero yun ang simula natin. Tayo po ay malalim na at matatag sa pag-ibig dahil naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos sa buhay natin. Meron tayong patotoo. Kung yung dating buhay natin na makasalanan, pinatawad tayo ni Kristo, nagkaroon tayo ng isang buhay. At itong buhay na to ay nakasalig sa kanyang pagmamahal. Naranasan natin ang pag-ibig ni Kristo at ngayon ay naranasan pa rin natin sa paglakad natin. Ano yung panalangin niya? Verse 18, may have power. May have power. Tinignan ko to doon sa original, it is dunamis, dynamite. Kasi hindi ko to nakita sa ibang translation. Maaaring yung translation na gamit niya, walang power na ginamit. Pero NIV is correct this time. He used the word power because it came from the word dunamis,
which came the word dynamite. No? So doon galing yun. Sabi, kapangyarihan talaga. Maranasan daw natin ang kapangyarihan together with all the Lord's holy people. Kasama ang kanyang mga anak, no? ang kabuuan ng mga mananampalataya. Para saan? So di ba ang panalangin niya, may panalangin tapos may tugon agad. Ano yung tugon? Ano yung bunga? To grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Grabe, no? Nasusundan niyo po ba ako? Gutom na ba kayo? So sabi ni Pablo, etong panalangin ko, pangalawa. Kayo na malalim at matatag sa pag-ibig, magkaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihan. Na maranasan nyo ang kapangyarihan. Kasama ng lahat ng mananampalataya. Yan, pakisabi sa katabi mo, kasali ka. Kasali ka. No? Lahat ng mananampalataya, maranasan ng kapangyarihan. Tayo lahat na malalim at matatag sa pag-ibig. Maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos para saan daw? Para maunawaan natin, mayakap natin, sabi sa English, to grasp, mahawakan natin. No? Ang alin? Kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Grabe, no? Magkaroon daw tayo ng kapangyarihan, no? Bilang mga anak ng Diyos, upang mayakap natin kung gaano ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Bunga ba yun? Is it a fruit? No? Resulta ba yun? Opo. No? Kasi pag naranasan mo ang lalim, haba, lawak, taas na pag-ibig ni Kristo, ibig sabihin, naranasan mo ng lubusan, no, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Ulitin ko po yun. Pag naranasan mo ang lawak, ang haba, ang taas, at ang lalim ng pag-ibig ni Kristo, naranasan mo ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Anong ibig sabihin po nun? Walang pagsubok, walang tukso, walang problema na hindi mo kayang harapin kasi naranasan mo ang pag-ibig ni Kristo sa buhay mo. Kaya ganon yung rooted and established in love. Kaya kahit anong bagyo, kahit anong unos, kahit anong suliranin ang dumating sa buhay natin, bagamat kung minsan nauuga, siguro para yumuko, para lumuhod, kung minsan kailangan tayo ugain ng Panginoon para matuto tayong yumuko, matuto tayong lumuhod. Pero hindi kailanman tayo magigiba. No? Hindi kailanman tayo magigiba. Bakit? Kasi naranasan natin ang pag-ibig ni Kristo sa buhay natin. Naranasan natin ang kanyang lalim, ang lalim ng kanyang pagmamahal. Ang lawak ng kanyang pagmamahal. Ang taas ng kanyang pagmamahal. Ang haba ng kanyang pagmamahal. Naranasan natin yan. Kaya nga, ang panalangin ni Paul, mga kapatid, ito panalangin ko, sana maranasan niyo ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus. Ang pag-ibig ng kapangyarihan ni Jesus. Wala na hong ibang mas makapangyarihan kundi ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kayang baguhin ang sino mang tao. Kahit anong pagdidisiplina, kahit ano pong pagtutuwid, kahit anong parusa ang ibigay natin sa isang tao, hindi mo kayang baguhin ang puso niya. Marami sa mga pinarurusahan, pinahihirapan, mas tumitigas ang puso. Mas lalong hindi nababago. Mas marami po sa kinagagalitan natin, mas lalong tumitigas ang ulo. Bakit? Kasi hindi yon ang nagbabago sa tao. Ang nagbabago po sa tao, pag-ibig. Pag-ibig. Yun ho, maaaring makapagbabago sa isang tao. Mahalin niyo ang isang tao na inyong kinaiinisan. Magsisimula po yung magtaka. Magsisimula po yan na magtanong. At magsisimula po magbukas ang puso. Dahil lang sa pag-ibig. Isa po, binabasa ako kay Ed Silboso sa kanyang libro. Sabi niya, you know what is the problem of the Christians? You are right. That is your problem. Ang problema ng maraming Kristiyano, tama tayo. Pero meron siyang sinunod. Sabi niya, ang problema natin, tama tayo, pero galit tayo.
We are right, but we are angry. No? Na-experience nyo na ba yun when you are right? Malimit kayo ma-experience. I'm always checking myself. No? Kahapon lang, sa homecoming. Alam mo kung naramdaman ni Chona. Lumapit si Chona sa akin kahapon. Basta na susunod. Yung program na, nabigay ko na yung program eh. Pero deep within me, parang, alam mo na, di ba? Alam mo na. Parang, pero I check myself. No? Because sometimes that is our problem. We are right, but we are angry. We are right, but we are angry. Christians, no? We can be right, but we can be loving. Right? Pwede ba yun? Tama tayo, pero mapagmahal tayo. Hindi yung tama tayo, pero galit tayo. You know, as sabi ni Edsel Boso, that is why we are drawing away people from Christ. Yung tinataboy doon natin ng mga tao kay Kristo, kasi dahil doon sa tama tayo, pero galit tayo. Yan, pakingitian naman yung katabi mo. Pwede naman pong umiti. Yan. Libre yan. Yan, pakisabi sa katabi mo, hindi ako galit sa iyo. Huh? Kasi gano'n nababago ang tao sa pagmamahal, no, sa pag-ibig. So that's why we are already rooted and established in love. And then pangatlo, ang sabi niya, and I pray, verse 19, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Grabe na to, no? Naunawaan ba natin yung binasa natin? Sabi niya, pangatlong panalangin niya, and to know this love that surpasses knowledge. Pag-ibig, no, na hindi mo maunawaan, lampas sa pag-alam, no, sa kaisipan, sa pang-unawa. It surpasses knowledge. No? That you may be filled. Pag naranasan daw natin, to know this love, no? To know is to experience. No? Pag nagbasa tayo ng Bible po, to know is not here. No? Minsan gano'n yung idea natin, di ba? Matutunan, malaman. Pero pag nabasa po kayo ng Biblia, pag sinabi po na to know, it means it is to experience. Hindi mo pwedeng alam mo lang. Kailangan maranasan mo. So, kailangan daw dito, maranasan mo yung pagmamahal na hindi mo maunawaan, hindi mo maipaliwanag, no? That you may be filled. Anong resulta? That you may be filled, mapuspos ka, no? Sa kapunuan ng Diyos. Mapupuspos ka to the measure of all the fullness of God. Sabi nyo nga po, all. All. Yan. So, mapuno daw tayo ng kapuspusan ng Diyos sa buhay natin. Once na naranasan natin ang pag-ibig na ito, mapupuno tayo ng kapuspusan. Ano ba yung kapuspusan? Ano ba yung kapuspusan na yun? See, it is not becoming God. No? Bisa kasi yung idea natin. Pag napuspos tayo ng Diyos, parang isa ka ng makapangyarihang nilalang, di ba? Para bang wala nang imposible sa'yo. Kaya mo nang gawin lahat. No? Kasi para ka ng Diyos. Actually, hindi po yun ang tinutukoy dito. Ang kapuspusan na tinutukoy po dito, na nais na maranasan ni Pablo para sa mga mananampalataya, ay ang kapuspusan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Puspos ng pag-ibig. Bakit? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Ang Diyos ay pag-ibig. Tama? Ang Diyos ay pag-ibig. So, ibig sabihin, pag napuspos ka ng Diyos, puspos ka ng pag-ibig ng Diyos. Puspos ka ng Diyos at puspos ka ng Kanyang pagmamahal. Palalaman mo ang isang tao kung puspos siya ng Diyos kung namumuhay siya sa pag-ibig. Or namumuhay siya sa hinanakit or sa galit. No? Makikita mo ang isang tao ang kanyang pagkakaiba. Kung siya ay pinag-aharian ng Diyos at puspos siya ng Diyos, no? O puspos siya ng ibang espiritu. Dahil ang espiritu ng Diyos ay pag-ibig. No? Pag-ibig po. Kaya, ito yung gusto ni Pablo na maranasan ng mga mananampalataya. Maranasan natin ng Diyos, mapuspos tayo ng pag-ibig ng Diyos, no, sa ating po mga buhay. At wala nang hihigit pa rito. Wala nang hihigit sa buhay ng isang mananampalataya. Na maranasan po natin ang Kanyang pagmamahal. Pansinin po natin na mula sa pagiging makasalanan, binago tayo ng Panginoon. Amen?
Naniniwala po ba kayo? Naranasan niyo po ba yon? Mula sa pagiging makasalanan, binago tayo ng Diyos. Kailan man yun nangyari, matagal na or bago pa lang, no? Pero ang karanasan na yon ay totoo sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay nagmula sa pagiging makasalanan. Lahat tayo ay nagmula sa kadiliman. No? Lahat tayo ay nagmula po sa bulok, maruming buhay. No? Pero sa pag-ibig ng Diyos, naranasan natin ang kanyang pag-ibig at binago niya po tayo. Amen? So pakitanong ang katabi mo, binago ka na ba ng Panginoon? Halata ba? Sana halata na, no? O ipahalata natin, no? Na binago na tayo ng Panginoon. No? Binago na tayo, mabula sa pagiging makasalanan natin, so binigyan na tayo ng Lord ng isang bagong buhay, no? At tayo ngayon ay matatag, malalim, no, sa kanyang pagmamahal. At alam niyo po, mula doon, ginagamit tayo ng Diyos para sa kanyang layunin. Magmula sa pagkakabago ng Diyos sa atin, no, mula sa pagiging makasalanan, ngayon ay ginagamit na tayo ng Diyos para sa layunin niya. Kung dati po tayo instrumento ng kadiliman, ng kaaway ng Diyos, ng kasamaan, tayo po ngayon na kay Jesus na ay instrumento na ng Diyos, no, ng kanyang pagmamahal. Dahil binago na tayo at nais ng Diyos na gamitin ang ating mga buhay ayon sa layunin ng Diyos sa atin. Ayon sa layunin niya. Kaya nga po sa ating pagsasama-sama, di ba, ang isang tinitiyak natin, no, na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin, as much as we can, no, ay makita ang bawat isa na lumalakad ayon sa layunin ng Panginoon. No, wala na pong iba na makapagpapasaya pa sa mga nangunguna sa church, di ba? Kundi makita ang bawat isa, no, ang kanyang pinangungunahan na lumalakad ayon sa layunin ng Panginoon sa buhay niya. Kaya nga kung merong isang mananampalataya na napapalayo sa Diyos, di ba, nakalulungkot yun para sa isang leader. At marahil ang unang nalulungkot, no, ay ang kanyang leader. No? Kasi pag ang isang mananampalataya ay mapalayo sa layunin ng Panginoon, isang kalungkutan po yun, no, para sa mga nangunguna. Kaya salamat po nandito kayo ngayon. Amen? So salamat po na nandito tayo. So ang ating vision is Vision 300. Pero ngayon, we're almost 200. Kasama ang mga bata po. Sa vision na yon, kasama po ang TADSA, ang Bicol, no, at ang 13. So we are praying for the 300 members, no, sa ComLove. So I think with our numbers today, I think we can move on. No? We can increase the goal. No? We can increase the goal now. So let us pray, ano? Kasi for me, naabot na natin yung 300, no? With the existing membership, no, sa ComLove ngayon, the existing attendance, no, sa ComLove ngayon, including Bicol and 13 and Tansa. For me, it's a done deal. No? 300 is already done. No? Perhaps we can change the 300 to 500. Ano, kakasaba kayo? Tanong mo yung katabi mo, sasama ka ba? No, if we will change the Vision 300 to Vision 500, I don't know how long it will take. Ano? Kung tulong-tulong tayo siguro, it will only take 6 months, no? Probably to 1 year. Kung tulong-tulong tayo. Pero kung absent pa rin kayo, palagi, probably the 500 will take us 3 years, 5 years, no? I don't know. No? Depende sa atin. Depende sa atin. But you see, vision is very important for a church. Amen? Napakahalaga po ng vision. Kasi kung wala tayong vision, wala tayong direction, no? At pag napagod tayo, no, magtatanong tayo bakit tayo napapagod. Pag wala tayong dahilan, no, hihinto tayo. Di ba? Aalis tayo. Pero kung meron tayong dahilan kung bakit tayo napapagod, magpapahinga ka lang. Gigising ka uli, no? At magpapatuloy ka. Amen? So that's why for me, vision is very important. So is it okay that we move our vision from Vision 300 to Vision 500? Nasa puso niyo po ba yun? So antayin natin na baka may sa puso natin, no, bawat isa. No?
ng bawat isa. So ngayon tayo ay sisidlan at daluyan ng kanyang pagmamahal. Sisidlan tayo ng pagmamahal at daluyan tayo ng Panginoon. Ginagamit niya tayo ngayon magmula sa pagiging makasalanan, binago tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng layunin, at ngayon bilang mga sisidlan, no, bilang mga lalagyan o sisidlan, tayo'y dadaluyan ng kanyang pagmamahal. Handa ba kayong daluyan ng pagmamahal ng Diyos? You know, Dasmariñas alone, there are around 1 million people in Dasmariñas alone. Sa province of Cavite, we have more than 7 million in the province of Cavite. Napakarami, di ba? Napakarami. Napakaraming dahilan para tayo ay bumangon, no? Na pagkatapos nating mapagod, dahil napakarami pa nangangailangan sa Panginoon. Nananalangin po ako, nag-aantay, na dumating yung pagkakataon, no, na ang bawat isa sa atin, no, ay talagang ibibigay, ilalaan natin, no, ang ating mga buhay para sa kanyang kaharian. Na makita ang bawat isa talaga na pagkatapos nating maunawaan ang kanyang pag-ibig, no, tayo ay handa na ibigay naman ang buhay natin para sa kanya, no, para sa kanyang kaharian. Alam niyo po, yun ang ipinapadalangin ko. Kasi pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, walang imposible sa iyo. Di ba? Kapag ang pag-ibig ng Diyos na hindi mo masukat, ang kanyang kapangyarihan na kumikilos sa buhay mo, walang imposible sa maaring gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Marahil nagtatanong kayo, sa loob ng 35 taon, wala pa tayong lugar. Pareho tayo ng tinatanong. Pupunta rito, at pabalik, at papunta uli. Kasi pumunta na kami, bumalik kami, naiwala namin yung screen natin. Yun ang aking tinatanong, isa sa mga katanungan ko, Lord, bakit 35 years na kami, wala pa rin kaming sariling lupa, wala pa rin kaming sariling lugar, no? Samantalang yung iba, nagsisimula pa lang ng gawain, mga ilang taon lang, meron na silang lupa, meron na silang lugar. Bakit kami tumatagal ng 35 taon, wala pa rin, no? Ano kaya ang sagot ng Panginoon? Naitanong niyo na po ba ito? Ang sagot ng Panginoon, ano, sa akin, personal, siyempre, anak, sabi niya sa akin, kapag naranasan nila ang pag-ibig ko, walang imposible. Walang imposible. Kaya nilang ibigay ang lahat pag naranasan nila ang pag-ibig ko. Hayaan mo lang na lumalim, maging matatag ang pag-ibig sa bawat isa. Magugulat na lang tayo sa gagawin ng Panginoon. Amen? Magugulat na lang tayo sa maaring gawin ng Lord sa buhay natin at sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan natin. So yun ang pinapanalangin ko, isa sa pinapanalangin ko. Sana dumating kami sa punto ng buhay namin, Lord, na naibigay namin sa iyo ang aming buong buhay. Naipagkaloob namin ang lahat para sa iyo. No? Dahil tumugong kami sa pagmamahal mo. Dahil tumugong kami, no, na dati kaming makasalanan, ngunit iniligtas mo kami, binigyan mo kami ng layunin, naging sisidlang kami ng iyong pag-ibig, at ngayon kami ay dadaluyan ng iyong pag-ibig. No? Sana makatugon ang bawat isa sa pag-ibig ng Diyos. Amen? So lahat tayo ay namumuhay po bilang mga anak ng Diyos, no, na malalim na at matatag na sa pag-ibig niya. At ang panalangin na lang natin, maranasan natin ito. Makita ito, no, sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto niyo bang makita yon? So makita natin ito simula sa ating sarili, no, sa ating mga kaibigan, sa ating care group, no, sa ating mga kasama pa sa church. No? Pero magsimula ito sa bawat isa sa atin. No, ang pagiging malalim at matatag sa pag-ibig. Amen? So, tumayo tayo lahat, tayo ay manalangin. Sige, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Dakila naming Ama, marami pong salamat dahil minahal nyo kami, Lord. Sa kabila po dati, Lord, na kami ay makasalanan at namumuhay sa kasalanan. Pero kami, inibig po ninyo, tinubos nyo kami, Panginoong Jesus, sa aming mga kasalanan. At nung kami lumapit sa inyo at humingi ng kapatawaran, Lord, kami po ay pinatawad po ninyo. At ipinadama mo sa amin ang iyong wagas na pagmamahal, Panginoon. Hindi kayang sukatin,
hindi kayang tumbasan, Panginoon. Kung minsan hindi po namin maunawaan, pero naranasan po namin ang pagpapatawad ng isang mapagmahal na ama sa isang makasalanan niyang anak na naligaw. Ngunit nakapanumbalik, Lord, sa inyo. At marami pong salamat dahil nung kami, Panginoon, ay nakapanumbalik sa inyo, kami ay binigyan niyo po ng layunin bilang yung mga anak, Panginoon. Sinabi niyo nga, ang kapuspusan ng Diyos, Lord, ay sumasa amin at tinanais niyo na maranasan namin ito ng lubusan. Ama, dalangin ko po sa bawat isa ang pagiging sisidlan at daluyan ng pag-ibig na ito, Panginoon. Marami pong salamat. Tulungan niyo kami na tumugon, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Magmula sa aming mga buhay, kung paano kami namumuhay para sa inyo sa araw-araw. Lord, kung paano kami nag-iisip, paano kami nagpaplano, kung paano kami nagsasalita, kung paano kami namumuhay. Hayaan niyo po na maging tugon ito ng pag-ibig mo po sa amin. Lord, at ganun din po sama-sama bilang magkakapatid sa ilalim, Lord, ng gawain ng ComLove. Tulungan niyo po kami, Ama, na patuloy na makatugon ng pag-ibig niyo sa amin, Lord, bilang isang pamilya. At sama-sama, Lord, maipagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang gawain na ito at magamit ang aming mga buhay, Panginoon, para sa katuparan ng pangitain na yung binibigay po sa amin. At lahat ng ito ay magawa po namin, Lord, sa pamagitan ng pag-ibig, Lord, na nagmumula po sa inyo. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Patuloy ka pang makilala at maranasan, Panginoon, ang bawat isa. Lord, hindi lamang po ng mga bago, kundi kahit nung yung matatagal na, Panginoon, na nakakasama po namin, Lord, na maging lubos ang aming pagkakilala sa inyo, ang aming karanasan kung sino ang Diyos na nagmamahal po sa amin. Ama, marami pong salamat. Thank you, Lord, sa okasyon na ito ng aming pagpapasalamat, pagbabalik ng papuri sa iyo, sa iyong kabutihan, katapatan sa loob ng 35 taon. Purihin ka po, Ama. Salamat sa iyong mga salita sa umagang ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.